Sa oras natin, 4:49 ng hapon, nagbabalik po ang KML sa DCRH. Of course, tayo on extended time. Yo. Kasamang ML. Yes. Pakilala mo na ang ating special guest. Yon, from zero to milyonaryo. Ayan, nako. Kasama natin ang special guest natin, unit manager sa Sun Life Philippines at presidente rin ng yung Green School sa Ortigas. Meron dong siyang Parents Employees Association, tumutulong talaga sa mga mahihirap na learners to. Si Ma'am Joey Tabayan at ang kanyang anak na Gen Z Financial Advisor din, si JJ Tayaban. Welcome, Tayaban family! Welcome! Yon. Yes. Magandang hapon po. Good afternoon. Good afternoon. Hello, good afternoon. It's a Mabuti pleasure to nakarating meet you. kayo sa studio, maulan. Aba, magaling. Sabi namin, walang baha. Believe. Ayun. Believe. At saka para makarating ka sa 86 years old na DCRH MDC. Tama. I'm sure it's a very good feeling. Yeah. Welcome. Go ahead, Emer. Welcome. Oh, ma'am. Nako, Joey, take us back nga sa beginning yung zero financial journey. Paano ba kayo nag-umpisa? Yes, kaya zero kasi talagang wala po nung nag-asawa kami ni Jessie. Yeah. We lived in Canada for 6 years. Doon kami talaga nang umpisa. JJ was only 10 months old at that time. Yes. Doon na nadagdagan yung mga anak namin. May 3 kaming napanganak doon sa Canada. Doon wala kaming alam po na financial literacy. Wala talaga kaming savings, investments. Kasi nga, wala tayong alam, no? And then, unfortunately, we had to go back here in 2008. So we had to start from scratch. Yung mga kaklase namin, na commissioners na, judges na. So talagang wala kaming binalikan. Pero naswertehan kasi nung nabasa ko po nung 2011 yung My Maid Invest in the Stock Market ni Brother Bo Sanchez, doon ko po natutunan yung pag-invest sa stock market. Natutunan po namin yon, ginawa namin. And then 2012, Brother Bo Sanchez hired me as the concierge director for Truly Rich Club. Concierge director. Concierge director. Ako po yung nagtuturo sa members namin on how to invest directly in the stock market. And then in 2013, naswertehan din, naging part ako ng Sun Life Financial. So, mas marami ng seminars na attendant, marunong na sa insurance, mutual funds, at kung ano-ano pang mga investments. So, doon talaga kami nag-start. Nung natutunan ko yon, hindi po yon madali. May disiplina po kaming ginawa. Nagtipid, tapos kumuha ng maraming policies, binabayaran yan palagi. Until 2014, we were able to turn our financial life around already. And dire-diretso lang po yung pag-iipon until now. Yun, nako talaga. Nakita ko, ang dami nyo na ngayon. From 3, naging 5 children. Tama ba? Kasi ito, ang ganda ng picture nyo. Yan mga Lima ba ang anak nyo, ma'am? Yes po. 2 na pinanganak dito sa Pilipinas, 3 sa Canada. At JJ, ito naman. Ano naman yung mga... Si JJ ba ang eldest? Apa. Yes, I am. In English yata eh. Kasi Canada. Pero marunong ka mag-Tagalog kahit konti, JJ. JJ, go. Your passion story. Marunong ako passion for investing. konting Tagalog lang. Okay. And I'll actually explain why. Yes. The reason why is, and it's actually easy for me to say this, but what our family did truly required a lot of discipline and sacrifice. What we did as a family is we really cut our expenses and lived simply. That means we didn't go out much, we didn't go to the movies, no extravagant birthday parties. We didn't actually have a lot of toys as kids, and we didn't have to spend on gadgets. And our biggest decision as a family was we kids were homeschooled. And I actually appreciate the quality of education my parents gave me, even if we were not in a formal school. So after that, we kids, we completed the DepEd ALS program. And I went straight to college, and my siblings, 3 of them, went to the LaSalle Green Hills Alternative Education. Yun po yung charity school ng LaSalle. Charity yung night night school. Wow!
Parang alam ko yun. Nag-night school sila. Oo. Opo, Okay. yung tatlo, yung Yeah. hindi si JJ kasi after niya mag-ALS, diretso na ng college. Oo. Kasi wala pang K-12 noon. Pero yung tatlo inabutan ng K-12. So, merong night school po si LaSalle na hindi alam ng iba. It's a charity school of LaSalle. Genius. Doon po pumapasok yung mga Tigas, yeah. yes, yung mga adult night, yung mga adult students So, natin. Yes. And Tumutulong ang Silverde dyan. sa Yes po. LSLKM. Ano yung Salamat sasabihin, po. ano yung sasabihin mo yata? May sasabihin ka yata, Silverde. Maraming salamat po sa tulong na ginawa ninyo kasi talagang nagpapasalamat yung mga estudyante sa lahat ng ginawa ng Silverde. Yan. Thank Hindi, you. pero nakakatuwa, Cory, Oo. ALS, although siyempre advanced, no? That the alternative learning system works. Yes. It does work. Yes Yeah. po, maganda And po here yung is programa. the mother of the children that went there to prove it does work. Yes. Yun. At talagang tumutulong pa ngayon sa mga Yes, until now student. tumutulong po yung Silverde. Kayo. Kailangan po namin Kayo. yeah, even the Parents Employers Association, kami po talaga yung nag-a-assist at nag-guide sa mga estudyante ngayon. Yan. Cory? So ito bang anak mo is already a graduate? Yes. Naka-college Yes, sir. na ba I'm siya? Yes, po. I'm a graduate. My 3 other siblings, they Uh-huh. also finished their senior high school, and now they're in Canada. Wow. They're pursuing their dreams and Oh, learning to live okay. independently. While I'm here staying with my mom, and I'm joining her advocacy to teach other fellow Filipinos and my Financial. fellow Gen Z Gen and youth on how they can be financially free and start learning how to save and invest their money for their future. Yun. Cory? Galing. For addressing the youth now at this very moment, Yeah. what will you tell them? Number 1. Number 1, it's really easy to start. The thing that you need to do is, like our family did, is to have discipline. It all starts with a single step, and the next step is just to continue on the next step and so on and so forth. If you start with, you can save as little as 100 pesos a week, and then just keep on building on that foundation. Save and as much as you can, 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos, anything that you can, so that in the future you will have a sizable amount and you can use that for your expenses, emergency expenses, for your investments, for savings, anything that you want. But you really need to have the discipline, to start right now. Galing. If I may add, ang Yes. kailangan po talaga, not just the youth, is yung mga magulang. Dapat tayo mga magulang ang financially literate kasi tayo ang mag-uumpisa para sa kanila. So in our case, what we did po, yung mga natipid namin sa homeschooling namin, di namin po sila pinaaral sa eskwelahan na mamahalin. So nakakatipid kami ng konti. Kinukuhaan namin sila ng mga policies, mga investments. At yun po yung lumalaki ngayon, no? And then tinuturuan namin yung mga bata na sabi namin, maaga kayo dapat magtrabaho at 16 dapat kumikita na. Kasi marami ng paraan para kumita. Para naman makakatulong sila na pambayad ng mga policies na naumpisahan na namin. At yan na po yung ginagawa nila ngayon. Kasi po, ang cycle natin is mga magulang bigay ng bigay sa mga anak, wala na silang panahon or time na mag-ipon para sa retirement naman nila. So sabi namin, we want to stop that cycle. Turuan namin kayo, umpisahan namin yung investment niyo, ituloy ninyo, and then kami naman ngayon, iipunan din namin yung sarili namin pang retirement para pag dating ng panahon, hindi kami aasa sa inyo. Yun. Galing ah. Parang Ang payo niyan. Oo, maganda. Ano yung plano niyo, PBS? Ano yun kanina? PBBS? Yung tinuturo po namin talaga is kung paano mag-build ng financial house. Plan, build, and secure. PBS. Una, plano po talaga. Dapat makikipag-meet tayo sa isang advisor para tanong natin kung ano yung plano natin at mapag-usapan kung ano talaga. Kukumputin po natin yun kung magkano yung gusto ninyo for your future. And then build. Ang pag-build po talaga, uunahin natin ang foundation. 3 po ang foundations natin, emergency fund, health protection, at saka life insurance. Yung 3 na yan dapat matibay. Kasi kapag nag-iba yung bahay, wala po tayong pagkukuhaan. So dapat patibayin natin yung foundations. And then saka na lang tayo mag-invest kung meron pang extra. And then ang last na po, once na kinuha nyo na yan, inumpisahan nyo na,
the discipline, secure your house. So, in our case, what we did was 10-20-70. 10-20-70. Ginaya po namin yung abundance formula ng boss ko na si Brother Bo Sanchez. Yes. Ano ba yun? 10% is tithing. Ibalik natin sa Diyos ang 10% para kung merong gustong tumulong, matulungan, yun po ang bibigay natin. 20%, yun po yung sa savings natin. Kung nakapag-umpisa na tayo ng insurance, bayaran po natin or kaya kung anumang investment. And then lastly, magtipid po tayo, 70% lang ng sweldo ang pagkakasyahin natin. Now, pag hindi kasya, doon mag-try magtipid sa kung ano man paraan. Tanggalin yung mga extravagant na birthday, yung mga regalo, gadget, or mga subscriptions dyan. Yes po. Tanggalin yun. Magtipid talaga. So, 70% lang para kasya lagi yung 100% nating sweldo kung ano mang amount yan. Galing. Alam mo, maganda yan, Emer. Yes. Tsaka, Cory, no? Ako kasi, I have 9 children. Wow. And, Talo ka dyan. Three of my children work directly with me. Yeah. Diba? Galing. So, they earn from me. May negosyo kami, kagaya ng radio show. Meron kaming, si Cara, diba, is with us. Yeah. Diba? Tapos yung sa consultancy firm ko, yung dalawang anak ko, si Miguel at si Ines. Yes. So, it's a different way to save because ang mga anak mo work with, in my case, work with me. Yes. Diba? Imbis na ka nagpapasweldo sa iba, sila na lang ang tinuturuan ko at we put our wealth together by working together. Yeah. And I agree. Give for God. Yeah. Set aside. Thank you. And save. Correct. Yung dalawang anak ko sa college, nagtatrabaho na rin sa amin. Di ba? Eventually, they will be fully employed elsewhere. Pero ngayon, imbis na humihingi lang ng pera, meron silang sahod na pang-extra nila kung kailangan lang. Yan ang dapat ituro. But the model that you and your family have done is great. I also encourage people na magtayo ng konting negosyo. Yes. And have your family work with you. Yun ang magaling. Jay, yes. Kamusta naman? Kasi itong batang to, you're giving back. Aba, giving back, ha? Kaya, No, I'm curious, how old is Jay? Jay, Right now, I'm 23 years old. nung nag-umpisa ka ng Fantastic. negosyo at pagtatrabaho, bata pa lang, di ba? Yes, 16. even at age 16, my mom told me to find a job, and I actually worked as an intern at a company where I was a UNICEF ambassador. So I was one of those people in the malls where I was where I'm saying, hello, do you want to support UNICEF? And Very good. Ngayon, may program, meron kang giving back, ano ka, di ba, sa PA, sa merienda, ano ba yun? Oh, yes. Actually, because me and my family, we love to do charitable works, not just giving of money, but also of our time and effort. So at LaSalle, what we have is our Peya Merienda program, which is we support the students because yung mga poor students, yung mga poor poor Kasi students. po yung night school, wala silang canteen sa gabi. okay. So, we have a program na we give merienda to the kids kasi galing sila sa trabaho. Kasi Tama. 4 to 9 po ang pasok nila. Tama. And that's what we do as a family. We're looking for sponsors na kung sinong gustong mag-birthday doon or something. Ang beneficiary na lang nila yung mga estudyante. For as little as 8,000 pesos, makakapagpamerienda na po ng 400 students. Tama, nagugutom yun eh. Yes. Opo. Ang mura lang. I mean, maraming mga gastusin, ay mga extravagant birthdays na nakikita natin sa social media. Minsan, pwede naman natin gawing beneficiary itong mga bata na to, na nasa school, na wala kasing makain sa gabi. So, we can help them. So, isa po yon sa mga charity works na ginagawa namin. Another thing is nag-recruit po kami ng mga nanay para maging financial advisor din kasi talaga importante po yung financial literacy. Mga parents, tama. Yes. Nako, from zero to millionaryo. Nako, ay paano yun? Ang dami nyo ng kaibigan, hindi lang naman sa bangko ang kaibigan nyo. Dami pa kayong policy. Ano masasabi niyo ngayon sa mga televiewers globally? Paano natin tuturuan ang mga magulang? Bigyan mo ng tips. Bigyan Let mo the mom tips. and son give tips. Yeah. Yung anak muna. Anak.
Meron na siyang number 1. Wala Yeah. siyang number 2 and 3. Number 2 and 3, yeah. Number 2 and Well, 3. Number 2 and 3 advice. Yes. Number 2 would be to get a proper financial advisor. Sometimes people think that they can do it on their own. They find tips on Facebook, on Instagram, or online, and wherever, or sometimes even from their friends. But it's not really founded on good actual advice. What I suggest is you find a financial advisor who can sit you down and help you through all these steps, so that you can find out how much you need to save, how much you need to invest, what kind of financial products you need to get, so that you can be financially stable instead of wasting your money. My third piece of advice is I'd say you'd need to pray and being prayerful, because this worked really for our family. Yes. We didn't just go through the motions of life. What we did is we remained faithful. What we did is we have principles, and for example, all of us we like to go to church every Sunday, for example, and we serve. And because of that, we're finding out ways on how to give more to other people, other than just ourselves. And because of that, I feel that God has blessed our families in so many ways. So I would say be involved in charities, in other communities, and other organizations, because there is so much more wealth than just with money. You can also spread it with other people as well, your time and treasure. Yes. Very good. Very well said, Iho. Very well said. Thank you very Ma'am, much. ano ikaw. iyong parting words at advice at tips para sa ating mga listeners? Marami tayong mga OFW na nakikinig at nanonood sa atin. Go ahead, ma'am. Huwag niyo po sayangin yung pera ninyo. Kailangan talaga ipunin po natin. So, you can start with the 10, 20, 70 or kung ano man yung gusto nyong percentage. But that really works. It's a abundance formula na ginawa ng pamilya namin. And then you start your children young. Huwag kayong manghinayang na kawawa siya, kailangan mag-college muna bago magtrabaho. No, kailangan po natin silang, we let them find jobs, earn, and then tumulong sa atin kaagad. Why? Kasi kapag hindi natin ginawa yan, tayo rin yung kawawa. Later on, hindi tayo makapag-ipon, and then aasa na lang tayo sa kanila. And probably po, get engaged sa lahat ng mga charity works na, yun nga, in your own environment or in your own community, get involved po. Ang isa sa gusto ko talagang magawa is mag-part-time kayo, yung mga maraming mga interns yan. Sidelines. Yeah, sidelines. Ako po, nagre-recruit talaga ako ng mga magpa-part-time as financial advisors. Nag-hire po kami. Tuturuan namin yung mga magulang na gawin din yung ginagawa namin. And yung programa ng gobyerno na ALS, yung ALS, nakakatulong po talaga siya. So, sa mga iba na hindi kaya talaga magpa-aral ng mahal na tuition, baka gusto nilang mag-homeschooling na lang din kasi homeschool po kami. Marami pong paraan para makapagtipid. And I think yun ang umpisa na maging financially literate muna ang mga magulang, ituro sa mga bata, at saka yung mga bata ngayon, turuan natin magtrabaho at tumulong agad sa atin. Yeah. Very well said. Congratulations. Sa Facebook Both of you and your family is truly inspiring. Yes. At sana patuloy kayo makapag-inspire ng iba pang mga pamilya global. Emer? Yeah, anong Facebook mo para ma-share mo? Okay. Yan, Facebook account. Yes po, Joey Tayaban. Or facebook.com/JMJFamily. JMJ Family. Yun. Yes po. Can I just explain yung from zero to multi-millionaryo? Baka kasi ma-hold up kami, sabihin may multi-millionaryo ngayon. Ang ibig po sabihin nun, dahil inumpisahan na namin silang kuhaan ng mga policies, I think all my children have about mga 8 to 10 policies each. Yeah. Doon namin dinala talaga yung natitipid namin. Galing. Yun po ang magiging multi-millions in the future. Actually, nagagamit na nga nila. Like our 3 children, pinapunta na namin agad sila sa Canada kailan lang nung pag-graduate nila ng grade 12. Doon namin kinuha yung pera na, nakakaipon po yun eh. So, yun ang magiging multi-millions in the future. So, yun po ang multi-millions. So, from zero, nothing talaga. And then, naging disiplinado kami. And then, yan na. Kinuhaan namin sila ng mga investments na hindi mananakaw ever ng kahit sino man.
Very good. Very good. Emmer? Yes, Cory? 10, ha? Bawat anak, 10 plano. Yes po. Madami na. Fantastic. Galing. Yan. Tama. At matututo tayo niyan. Okay, Emmer? Kaya Kaya mo Yan. yan. Bye. God bless. Stay dry, stay safe. Kaya mo.